Sige po, tayo po tayong lahat at salubungin po natin ang palakpak ang Panginoon. And today, we will start a short series. May maiksing series tayo ng pag-aaral kung saan ang tema natin would be adventuring with God. Kasi nga, action active. So, yung pagiging active natin, kasama yung in-encourage natin, pagiging active in the Word of God, in praying, in worshiping, sa ating mga small groups. Ito po'y adventure, yung paglalakbay, pagsama natin sa ating Panginoon. So, gusto nyo ba yon? Mag-adventure tayo with the Lord?
Marami sa atin gusto mag-adventure. Magandang mag-adventure ang kasama natin si Lord sa ating adventure dito sa buhay na ito. And today, we'll talk about reaching our world. Pag-abot sa ating mundo. Ibig sabihin po nung reaching our world, lalabas ka dun sa iyong mundo. Lalabas ka sa mundong ginagalawan mo. Naalala ko tuloy yung kwento. Merong kwento ng tatlong magkakaibigan. Mga magkakababata sila. Mula bata, magkakalaro, nag-aral sila, elementary, high school, magkakasama sila. And then nung college, ito, naghiwa-hiwalay na kasi iba-ibang kurso. Pagkatapos, nagtrabaho na, nagkapamilya na, mahabang panahon, hindi sila nagkita-kita. Hanggang sa after many years, nagkita-kita silang tatlo. So, nung nagkumustahan sila, di kanya-kanyang sharing ng kanilang buhay, sabi nung isa, ako ngayon, meron na akong sariling bahay. May sariling kotse. Ang ganda. Sabi nung isa, ako naman, eto ngayon, may sarili na akong negosyo. Sabi nung isa, ang hina niyo naman pala. Ako, may sarili na akong mundo. Pero alam niyo, sa totoo lang, may kanya-kanya tayong mundo. Meron tayong sarili-sariling mundo. Doon sa mundo natin, tayo yung bida. At doon sa mundo natin, lahat umiikot. Tayo yung nasa gitna. We are at the center of our world. But reaching our world, ibig sabihin, lalabas ka doon sa mundo na yun, kung saan ikaw yung bida, at yung mundo na yun na ginagalawan mo, maaaring yun yung, kumbaga, doon lang umiikot yung mundo no? Sa karir mo, sa trabaho, sa pamilya, sa iba't ibang mga bagay-bagay kung saan nakasentro lahat sa iyo. So lalabas tayo sa mundong yun para abutin yung totoong mundo. Our world. Ang tanong, bakit? Why do we need to reach our world? Bakit kailangan ito? Para saan? Why do we need to reach our world? We need to reach our world for Christ. Kung tayo na kay Kristo, dapat abutin din natin itong mundong ito para sa ating Panginoon, para kay Kristo. Do you agree? Pasama ng pasama ang mundo. Naniniwala ba kayo? Pasama ng pasama ang mundo. At dahil pasama ng pasama ang mundo, ito'y patungo sa kapahamakan. At kung hindi natin aabutin itong mundong ginagalawan natin, maraming mapapahamak. Ngayon pa lang marami nang napapahamak, ang dami nang naliligaw, ang daming papunta sa impyerno. Meron pong kasabihan yung mga Afrikano. It is an African proverb, sabi niya, there is only one crime worse than murder on the desert. Normally, pag Africa, iisipin mo kagad, disyerto. Ang kasabihan there is only one crime worse than murder. Mas masama pa kaysa sa pagpatay ng tao on the desert. Ano yung crime na yon? This is to know where the water is and not tell others. Alam mo kung nasa disyerto kayo. Disyerto, di ba? Ang hirap ng tubig doon. Alam mo kung nasan yung tubig. Pero hindi mo sinasabi sa mga tao kung nasan yung tubig na yon. Sabi ng mga Africans, that is a crime that is worse than murder. Merong may sakit, malalang sakit. Alam mo yung gamot. Meron kang gamot. Pero hindi mo sinasabi. Hinahayaan mo mamatay yung mga tao. Hindi mo sinishare yung gamot na alam mo. That is a crime worse than murder. Sa atin pong mundong ginagalawang ito na pasama ng pasama at ang mga tao'y napapahamak, ang mga tao'y naliligaw, meron tayong alam na tubig. Meron tayong alam na gamot. At yun yung ating Panginoong Jesus na kung hindi natin isishare, hindi natin sila aabutin, hahayaan natin silang mapahamak, maligaw, mas masama pa yon than murder. So, how are we going to reach our world? Paano natin aabutin itong mundong ito na napapahamak dahil pasama ng pasama? By sharing or preaching the gospel of repentance. Sabi ng Luke 24:46-48, yung binasa natin kanina, di ba, yung book of Acts. Acts chapter 1. Merong mga nagsasabi, ano ito?
Yun daw yung Gospel of Luke Part 2. Part 2. Kasi parehas ng writer. No? Si Luke din yung nagsulat ng Book of Acts. So yung part 1, si Luke din, sa kanyang pagkakasulat, sabi niya sa Luke 24:46-48, sabi, He told them, ang Panginoong Jesus yung nagsasalta dito, He told them, this is what is written. Ito yung nakasulat. The Christ will suffer and rise from the dead on the third day. Ang si Kristo ay pahihirapan, papatayin. Sa pangatlong araw, siya ay muling mabubuhay. And repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. So, papaano natin aabutin itong mundo na napapahamak, itong mundo na nililigaw? Ang sabi po ron, kung nakilala na natin si Kristo na nag-suffer dun sa krus, siya na ipinako dun sa krus at namatay at muling nabuhay, sabi, yung repentance, yung pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay isi-share, ipapangaral sa buong mundo. Ang problema po natin talaga, kaya napapahama, kaya naliligaw ang mga tao, ito pong kasalanan. Sino walang kasalanan dito? Taas ang kamay. So, aminado tayong lahat, may kasalanan tayo. At dahil may kasalanan tayo at yun yung problema natin, ang solusyon, ang susi doon, ang sabi ng verse na ito, that is repentance and forgiveness of sins in His name, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yung ipinako doon sa krus para pagdusahan, para pagbayaran yung kasalanan natin. At siya lang yung merong o yung pwedeng magpatawad ng mga kasalanan natin yun. Yun yung mabuting balita na kinakailangang marinig ng mga tao. Kasi minsan, alam natin, may kasalanan nga tayo, pero iniisip natin, ganito na ata talaga itong buhay ko. Hanggang dito na lang ako. Mabuhay na lang ako sa kasalanan. Pero ito yung good news. Yung kasalanan pala pwedeng patawarin. Yung kasalanan pala pwedeng pagsisihan. Pwede palang magbago. Meron palang pagbabagong buhay. At iyon lahat ay posible sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po nung isang mahangaral, si Martin Lloyd-Jones, sabi niya, there is no greater fallacy. Wala nang hihigit pa na maling kaisipan than to think na meron daw special gospel sa bawat type ng tao. Sabi niya, the point is, whether ikaw ay mahirap lang na manggagawa sa bukid o ikaw ay napakatalinong tao, meron kang Doctor of Philosophy, meron kang PhD, there is one and only one message, meron lamang nag-iisang mensahe na magliligtas sa atin mula sa kasalanan at sa judgment ng Diyos. Kasi kaya nga tayo napapahamak eh. Kaya ang tao pumupunta sa impyerno. Kasi nga, yung kasalanan natin at ang resulta nun, yung kahatulan, yung judgment ng Diyos. Sabi, meron lang isang message, kahit sino ka pa, matalino ka, mahirap ka, mayaman ka, marunong ka, isa lang yung message. At yung message na yun, sabi, the gospel that Christ died for our sins, si Kristo'y namatay para sa ating mga makasalanan. Siya'y muling nabuhay sa pangatlong araw, and then babalik siya para husgahan. He is coming again to judge the living and the dead. And in the light of this truth, sa liwanag po ng katotohanan ito, all men everywhere must repent. Lahat ng tao ay dapat magsisi at tanggapin yung kapatawaran ng kasalanan na ipinagkakaloob ng walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus lang. Siya lang yung pwede na magpatawad. Bakit? Kasi siya nga yung nagbayad, siya yung nagdusa para sa kasalanan natin at siya lang yung pwedeng mag-grant ng kapatawaran na yun. So all men everywhere must repent. Yun yung good news, yun yung mabuting balita, yun yung paraan para yung mga taong naliligaw ay maabot natin. It is only through the message of repentance, the gospel of repentance, but in our Lord Jesus Christ, and that all men must repent. Doon po sa text natin in Acts chapter 1, verse 1 to 11, meron po doong makikita natin 3 requirements for us para ma-reach natin, para maabot po natin itong mundong napapahamak. Merong 3 requirements na sinasabi po dito in Acts chapter 1. Una, to reach our world for Christ.
para maabot natin itong mga taong ito, mailigtas sila mula sa kapahamakan, we must have a solid foundation. Dapat solido yung pundasyon natin. In verses 1 to 3, ito yung sabi ng Book of Acts. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to read, to teach, until the day he was taken up to heaven, after giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. In verse 3, sabi, after his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Ano ba itong solid foundation na ito para ma-reach natin, para maabot natin itong mundong naliligaw, itong mundong napapahamak? Ang solid na pundasyon po, yung personal knowledge, yung personal na kaalaman at personal na pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Who is Jesus Christ to you? Sino ba si Kristo para sa iyo? Do you know Him personally? Personal ba kayong magkakilala ni Jesus? O si Jesus na alam mo, yung basta nakasulat lang dun sa Bible, minsan napapanood natin sa ilang palabas, yung ikinukwento ng iba. Ang tanong, personal ba kayong magkakilala ni Jesus? Meron ka na bang personal encounter with Him? Isinuko mo na ba yung buhay mo sa Kanya? Ang sabi nitong text na binasa natin, ito pong mga disciples na ito, meron silang personal knowledge of the Lord Jesus Christ. That is why, pagkatapos niyang magdusa after His suffering, nung siya'y namatay, nagpakita siya, sabi, He showed Himself to these men. Nagpakita siya, di ba? Namatay siya, inilibing, on the third day, nabuhay siyang muli, and then nagpakita siya sa kanila. Nagpakita siya. Sabi, He showed Himself, and He gave many convincing proofs. Nagpakita siya ng mga convincing na mga katibayan na hindi na nga siya patay. Nabuhay na nga siya. At sabi, He appeared to them. Buhay si Jesus Christ. Buhay siya. At merong factual evidence. Ano yung factual evidence na si Jesus Christ ay buhay? Yung empty tomb. Sabi niya, tingnan niyo yung libingan. Wala nang nakalibing doon. Eto na ako, wala na ako doon. So yun yung factual evidence, yung empty tomb. Pero bukod doon sa factual evidence, meron pang ibang mga ebidensya. Ano yun? Yung kanilang personal na kaugnayan kay Kristo, kaya nagpakita siya sa kanila. Na-experience nila, sabi sa loob ng 40 days, kasama nila, bago siya umakyat sa langit. Buhay si Jesus Christ. At alam nila to, they have personal relationship with Him. They have personal knowledge of Jesus Christ. Naalala ko po yung isang lumang kanta, hymn. Maaring marami, hindi na alam yung hymn na to. Yung title ng hymn, He Lives. Sabi doon, You ask me how I know He lives. He lives within my heart. So tinatanong mo ako, paano ko nalaman na buhay si Kristo? Alam kong buhay siya dahil buhay siya sa puso ko. Buhay siya sa buhay ko. Yung strong foundation na yon, na si Kristo'y buhay, at dahil buhay siya, nagkaroon ako ng encounter sa Kanya, nakilala ko siya, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon tagapagligtas, tinanggap ko yung kapatawaran ng aking mga kasalanan, at siya yung nagbigay ng bagong buhay sa akin, at itong bagong buhay na ito ay nakikitang ipinapamuhay ko. That is my strong foundation. Yung presence ni Jesus Christ sa buhay ko. Tanungin mo ang katabi mo, present ba si Lord sa buhay mo? Mga kapatid, without that foundation of the presence of the living Jesus Christ, yung buhay na Kristo, hindi natin kayang abutin itong mundong ito. Di ba, madalas nating sinasabi, you cannot give what you do not have. Anong ibibigay mo kung wala naman sa'yo? Kung wala kang kaugnayan sa Kanya. No personal knowledge with Him. Without that solid foundation, kung wala itong pundasyon na ito, yung personal na kaugnayan kay Kristo, hindi natin kayang abutin ang mundong ito. We cannot reach this world for Christ. Kaya nga, ang tanong ngayon, tanong lang naman ito.
Ang dahilan kaya marami ang hindi inaabot itong mundong ito is because they do not have that solid foundation. Wala si Kristo sa puso, wala si Kristo sa buhay, kaya hindi maabot yung mundo. We cannot expect people who are not yet in Christ to reach the world for Him. Kaya nga, di ba yung sinishare ko nga sa inyo, yung challenge ko sa sarili ko, 5 chapters a day. Kanina, first 5 chapters ng Exodus, nakita ko, ano na yung kwento na tungkol kay Moses na ito eh. Yung sa chapter 5, humarap na si Moses doon sa Pharaoh. Si Moses sa Pharaoh. Sabi ni Moses, sabi ng Diyos, payagan mo daw na yung bansang Israel na lumabas para sumamba. In Exodus 5 verse 2, kanina lang po sa aking pagbabasa, sabi ng Exodus 5:2, Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey Him and let Israel go?" Sino ba tong Diyos na to? Nasusundin ko. And then sabi niya, "I do not know the Lord, and I will not let Israel go." Diba? Ang linaw-linaw. Sino ba yung Diyos na yan? Hindi ko nga kilala yan eh. Ba't ko susundin? Kung hindi mo kilala ang Diyos, wala kang personal na kaugnayan sa Kanya, paano kang susunod? Paano mong aabutin ang mundong ito? To reach the world for Christ, we need a solid foundation. Ang solid foundation na yon, yung iyong personal na pagkakilala, yung personal na relasyon mo sa Panginoong Hesus. Meron ka bang personal na relasyon sa Panginoong Hesus? Tinanggap mo na ba siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan? Pangalawa, mula po dito sa verse natin, to reach our world for Christ, we must focus on our work. Focus tayo dun sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Sabi nung verses 6 hanggang 8. So when they met together, they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Focus. Everybody say, focus. Mahina. Lakasan natin. Focus. Ayan. Para abutin natin tong mundong ito, kailangan may focus. Ano ba yung focus? Ano ba sa Tagalog yung focus? Yan. Nakatutok. Tutok. Nakatuon. Ang isa daw, description nito, single-mindedness. Iisa lang yung iniisip, iisa lang yung pinagtutuunan ng pansin. Nakafocus. Tanong mo yung katabi mo, nakafocus ka ba ngayon? Alam niyo, sa panahon ngayon, ang hirap mag-focus. Sa dami ng distraction, ang hirap mag-focus. Ngayon lang, at this very moment, ano nakaka-distract sa'yo ngayon? Mula sa pakikinig, ano nakaka-distract sa'yo? Yung antok? Puyat ka ba kagabi? Hindi ka makapokus kasi nakikipaglaban ka sa antok? So, nakaka-distract yan. Nagkukwentuhan ba yung katabi mo? Kaya, naririnig mo, imbis na nagkukwentuhan sila. Tapos, ang pinag-uusapan nila yung, yung ginawa kagabi, kahapon, dun yung game nila. O pinagkukwentuhan yung crush nila. May notif ba sa cellphone mo? May nag-notif? Kaya alam nyo, pag sa church, mas maganda pa rin yung book form eh. Kasi ako minsan nararanasan ko rin yan pagkang hindi ko dala itong sa cellphone din ako nagre-rely. Kaya lang pagbasa ko, biglang may lumabas na notif eh. May nag-like dun sa post. May nag-message. Yung Lazada, Shopee.
Nakaka-distract di ba? Although, seryoso ka naman sana, kaya lang pagtingin mo, biglang lumabas, di i-click mo ngayon. Na-distract na. Wala nang focus. May pinoproblema ka ba ngayon? Meron bang hindi okay sa pakiramdam mo? Meron ka bang pinaghahandaan? Mamaya o di ba? Ayan, kaya, so, focus, nakatuon, single-mindedness, isa lang iniisip, nakafocus ba tayo ngayon? Without focus, hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Sa panahon ngayon, usong-uso daw yung multitasking at marami sanay na sanay dyan. Kayang-kaya naman multitask. Nakikinig habang nanonood, habang may kausap, habang di ba? At sanay na sanay dyan mga nanay. Mga nanay, multitasking talaga yan, di ba? Nakasalang yun sa washing machine, may niluluto dito, magpa-plancha pa dito, may kausap pa yun. Multitasking. Pero meron pong mga pag-aaral, sabi, a lot of in-depth studies, mga malalim na pag-aaral, sabi, it shows that a focused work usually produces more superior in quality. Pag nakafocus. Uso yung multitasking kasi mas productive daw in terms of quantity. Maraming nagagawa. Pero sabi ng mga pag-aaral, a focused work usually produces more superior in quality. Nakafocus ka ba ngayon? O naglalakbay ang diwa mo? Kaya sabi, dapat nakafocus tayo para ma-reach natin itong mundong ito, nakafocus. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, sabi ng mga alagad niya, He said to them, it is not for you, merong mga bagay, yung previous verse 7, sabi, it is not for you to know the times and dates. Merong mga bagay, na sabi ni Jesus guys, it's not for you. May mga bagay na hindi mo dapat pakialaman o hindi mo dapat panghimasukan. Ano yun? Kasi yung tanong nila sa verse 6, sabi, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Ang sabi ng Panginoon, it's not for you. Hindi mo na dapat pakialaman. Hindi nyo na dapat panghimasukan. It is not for you about restoring the kingdom of Israel. Ano ba yung iniisip lang restoring the kingdom of Israel? It usually refers, pag sinasabing i-restore na yung kingdom of Israel, usually nagre-refer po ito dun sa yung glory days ng Israel. Yun yung gusto nilang makita, yung glory days. Ano ba yung glorious days ng Israel? Sabi, it was during the time of King David and King Solomon. Yun daw yung glorious days of Israel. At yun yung sinasabi nila, magandang ma-restore ito. At yun yung pinapangarap nila na pagdadating yung Messiah, mare-restore ito. Ano ba yung description ng glorious day of Israel? United sila. United Kingdom. Kasi later on sa history, after ni King Solomon, yung sumunod na hari sa kanya, nahati na yung kingdom. Naging divided kingdom na may North Kingdom, may Southern Kingdom. Yung North Kingdom of Israel, South Kingdom of Judah. So nahati na. Pero during the glory days of Israel, united yung kingdom, there was prosperity in the land. Masagana sila. Walang naghihirap. During David's time, they were always victorious. Sa record po ni King David, walang gera na natalo siya. They were always victorious in war. Kaya yun yung inisip na, darating ba yung time? Ito, i-restore na ba yung Kingdom of Israel? Kaya na ba nating labanan itong Roman Empire na tatalunin natin sila? And then magiging malaya na tayo? Magsiset na tayo ng sarili nating hari? Hindi na sila mag-a-assign ng kung sinong governor? Ito ba yung, Lord, ibabalik mo na ba? Yung magiging prosperous na ba kami ulit? Magiging victorious na ba kami? And then during nung time ni Solomon, diba, yung name na Solomon came from the word shalom. That means peace. Yung time ni Solomon, kung nung time ni David, always victorious sila sa gera. Nung time ni Solomon, walang gera. Peace time. Mapayapa sila. Wala silang kalaban. At dahil very peaceful, mapayapa sila, in fact, yung mga iba't ibang mga bansa nagpapadala sa kanila ng kung anong kailangan nila, ginto, anong mga mines, anong mga products. So very prosperous, ang saya-saya, ang ganda-ganda ng buhay nila. Pero nung time na yon, nung time ng Panginoong Jesus, anong kalagayan nila? Merong political, social,
and cultural na mga problema. They were colonized and under the Roman Empire. Merong poverty, taghirap, merong injustice. Grabe yung injustice noon. Kung ano magustuhan ng mga Romans, gusto lang kunin, gusto lang gawin, wala silang magawa. Merong political oppression. Kaya ang motivation nila, ma-restore yung earthly kingdom ng Israel. Gusto nila yung maging prosperous sila ulit. Gusto nila maging peaceful. Gusto nila maging very victorious. Mga kapatid, yun din madalas ang motivation ng marami sa atin ngayon. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon, gusto natin bumalik, magkaroon ng prosperity, maging prosperous tayo. Gusto natin maging peaceful yung buhay natin. Gusto natin maging victorious tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Yun din ba ang motivation? No? Yun din ang tinatanong nila eh. Lord, babalik na ba yan? Yung ganon. Sabi ni Jesus, no, it's not for you. Hindi yun ang focus natin. Hindi yun yung gusto nating mangyari. It's not for you. And even yung timing, kung kailan yon, sabi, it's not for you to know the times or dates. Yung mga bagay na ang Diyos yung may control, ang Diyos yung nagtatakda sa mga bagay-bagay ayon sa timing niya. Ang gusto natin, marami tayong gustong mangyari according sa timing natin. Lord, gusto ko to right now. Right now, Lord, pag di mo to binigay sa akin, magtatampo na ako sa iyo, Lord. Sabi niya, it's not for you. Hindi yan ang focus mo dapat. Kaya sabi niya, it is not for you. And then in verse 8, sabi niya, but you. Yan. Ito yung focus mo. Ito ang focus, but you. You will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. Ang focus mo, maging witness. Maging saksi. Nanonood ba kayo balita na? Sama-sama tayong magiging saksi. Witness. Ano ba yung witness? Sabi, yun daw yung dapat na bigyan natin ng pansin. It's not for you, yung mga bagay na yan. No, hayaan natin sa Diyos yan. Si Lord ang may control niyan. Pero ikaw, eto, but you will receive power. And you will be my witnesses. Maging saksi, yun yung focus natin. Mag-focus tayo in witnessing so that we could reach the world. Kung hindi tayo mag-focus doon at iba yung iniintindi natin, distracted tayo, hindi magagawa yan. Ano ba yung witness? Yung witness, yung tao na nagte-testify sa kanyang nakita o nalalaman. Pag sinabing witness, di ba marami sa atin ngayon, alam na natin yung sistema ng hearing. Iba nga, nanonood pa ng mga hearing sa Senado, kahit sa mga korte, di ba? Pag tinawag yung witness, ang itatanong lang naman sa kanya, anong nakita mo, anong nalalaman mo. Kaya nga merong iba, nag-a-apply na maging state witness. Pag sinabing state witness, ako ay saksi ng estado at ituturo ko yung sa mga nalalaman ko, sino yung mga nangurakot, sino yung mga magkanong kinuha nila. So, yun yung state witness. So, kung ano yung alam mo, what you have seen or what you know. Ano ba yung nasaksihan nila ng mga disciples na kausap ni Jesus? Ano ba yung nasaksihan nila? Ano ba yung nalalaman nila? Nakita nila at alam nila that Jesus is the Messiah. Si Jesus ang Mesias. Siya yung promised Savior. Alam nila, nakita nila, nasaksihan nila yung maraming mga prophecies na nagkatotoo, natupad sa ating Panginoong Jesus. At alam nila, nasaksihan nila, nakita nila na si Jesus ay muling nabuhay. Sabi, kayo yung mga saksi, kayong witness. Ikaw kapatid, anong alam mo tungkol kay Kristo na pwede mong patotohanan? Pwede ka bang maging witness para kay Jesus Christ? Ano yung alam mo tungkol kay Jesus Christ na pwede kang mag-testify, na pwede kang maging witness? And hindi lang basta-basta witness, kailangan credible. Credible. Ano yung pag sinabing credible witness, meron kang first-hand knowledge. Ikaw mismo, hindi mo lang narinig. Alam niyo yung ibang yung pag sinabing first-hand as compared doon sa naging hearsay lang. Halimbawa ako, narinig ko merong pinagaling.
Sasabihin ko, si Jesus nagpapagaling, ang Diyos nagpapagaling. Bakit? Kasi narinig ko, pinagaling siya. Hearsay lang yon. I'm not even sure. Pero kung ako'y pinagaling at sasabihin kong si Jesus Christ ay nagpapagaling, why? That is my first-hand experience. First-hand knowledge. Kung sasabihin kong naranasan ko na pinatawad ako sa mga kasalanan ko dahil yun yung karanasan ko, nung magsisi ako, pinatawad ako ni Jesus Christ at pinalaya ako sa mga kasalanan ko, that is my personal knowledge. First-hand experience ko yun. And I could testify on that. Yun yung alam ko. Kapatid, ano yung first-hand knowledge mo? Ano yung first-hand experience mo? Naranasan mo na bang patawarin sa mga kasalanan at palayain sa pagkakaalipin ng kasalanan? Kung naranasan mo na, you could testify. Kaya ni Jesus Christ patawarin at palayain tayo sa mga kasalanan natin. Naranasan mo na bang lumaya sa pagkakaalipin ng mga makamundong pagnanasa, yung mga worldly, earthly desires? Kung naranasan mo na, you could testify. Nakaranas ka na ba ng kagalingan mula sa Panginoon? Nakaranas ka na ng peace of mind mula sa Panginoon? Nakaranas ka na ng pagbabagong buhay mula sa Panginoon? Yung mga first-hand experience na yan, you could be a witness on that. Dahil karanasan mo eh. At ang nangyaring yan, ginawa yan ni Jesus Christ sa buhay mo. A witness is a person who testifies to what he has seen and knows. At alam niyo po yung Greek word na pinanggalingan ng word na witness, martyres. At doon din nanggaling yung word na martyr. Ano yung martyr? Pastor, yung nagtitiis. Yan. Alam niya yung martyr. Nagtitiis. Pero pag sinabing martyr, someone who suffers or even dies for a significant belief or cause dahil sa kanyang paniniwala, willing siyang mag-sacrifice. They are often admired for their sacrifices. Are you willing to suffer or sacrifice for what you believe? Salamat sa Panginoon, sa Pilipinas, malaya tayo. But if you're aware of what's happening in other countries, Korea, in Pakistan, may kaibigan tayo nasa Pakistan, yung tinulungan nating mag-aral, si Nagman Javed. From time to time, nagme-message yun, Pastor, pray for us. Merong nagha-house to house ngayon. So, maraming nagiging martir. Sa ilang mga bansa, sinusunog yung mga churches, pinapatay yung mga Christians. Salamat sa Panginoon, hindi ganon dito sa Pilipinas. Patanong, are you willing to sacrifice? Anong pwede mong i-sacrifice para sa Lord? Kaya mo bang i-sacrifice yung comfort for the Lord? Kaya sa panahon natin ngayon, maraming tao ayaw mahirapan eh. Ayun nga yung gusto ko, yung comfort, yung masarap ang pakiramdam. Ayaw mahirapan, ayaw mapagod, ayaw mainitan, gusto pang matulog, gusto laging masarap. Masarap pa naman yung walang ginagawa, di ba? Sarap yun eh. Ayaw mo sila dyan, gawain na yan dyan, sila dyan. Ako, sarap-sarap, walang ginagawa. Meron akong isang nabasa, sabi niya, the problem with doing nothing, ito daw yung problema pag wala kang ginagawa eh. The problem with doing nothing is that you do not know when you are finished. Ang hirap na wala kang ginagawa eh. Hindi mo alam kung tapos ka na. Para matapos yung walang ginagawa, magsimula kang gumawa. Are you willing to sacrifice your comfort? Isa yan ang kalaban natin eh. Kaya, schedule ng small group, o kaya yung mga ibang mga ministries or activities, ang sarap-sarap, komportable ito eh. Are you willing to sacrifice that comfort? Are you willing to sacrifice your entertainment? Andito daw tayo, nabubuhay daw tayo ngayon sa mundo. Ito daw yung era of entertainment. Itong mundong ginagalawa natin ngayon. How much money and time are you spending for entertainment? Gaano karaming pera at oras yung ginugugol na uubos sa entertainment? Mula sa mga screens, sa lahat ng sukat ng screens, may maliit na screen, yung cellphone, at yung malalaking mga wide screens. Gaano karaming pera at oras yung
nauubos dyan. Kaya bang isacrifice yan? Yung iba nga hindi ma-sacrifice yung Starbucks Mahal-mahal nung kape. Pagkatapos, hindi mag-offering. Diba? Pag nagbigay ako, wala na akong pangkape. Kaya ba i-sacrifice yun? Diba? Pag witness, nagpapatotoo ka doon sa nalalaman mo and you're willing to suffer, to sacrifice para doon sa manalaman mo. Pwedeng ibigay, kumbaga, pwede namang ibigay, ang focus natin is on witnessing for Jesus Christ who forgives sins and transform lives. Yun yung focus natin. Is on witnessing na si Jesus Christ ay nagpapatawad ng kasalanan at nagpapabago ng buhay. Ang focus ay hindi dun sa restoring prosperity, restoring prosperous, healthy, peaceful, and victorious life. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, it is not for you. In other words, it's none of your business. Akong bahala doon. Pwede namang ibigay ni Lord yung lahat ng yon, pero hindi yun ang focus. Ang focus is on being witnesses. Without focus. So, para ma-reach natin, maabot natin ng mundong to, we must focus on our work. Pangatlo, to reach our work for Christ, we must be empowered. We must be empowered. Kaya nga mula sa verse 4 and 5, sabi, on one occasion while he was eating with them, he gave them this command, huwag kayong aalis ng Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, na narinig niyong sinabi ko na sa inyo, for John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. And in verse 8 sabi, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito pong witnessing, ito pong reaching the world for Christ. Hindi naman po talaga ito solong mission mo, gawain mo It is a Spirit-powered mission. Ang Spirit yung kasama mo. Baka okay, narinig natin yung iba. Gustong mag-witness, gustong mag-share, gustong abutin yung mga tao, kaya lang, normally, natatakot. Baka tanungin ako, hindi ko masagot. Baka hindi ko kaya. Kaya ko bang gawin to? Kaya ko bang gawin? Hindi kaya. Actually, yun nga yung point Hindi talaga natin kaya. Hindi natin kaya. We need the Spirit. We need the Holy Spirit to do it. So ang question, ano ang role ng Holy Spirit sa pag-witness? Ano ang role ng Holy Spirit para abutin ko itong mga taong ito? Sabi ng verse natin, you will receive power. He gives the power. Knowledge is not enough. Yung may alam ka, it's not enough. Charisma, yung iba, charismatic, magaling makipagkapwa tao, it's not enough. Kulang yan. Confidence, yung malakas ang loob mo, kumpiyansa ka, it's not enough. It's not enough. Because power comes from the Holy Spirit. Parang yung cellphone nyo. Sino ba yung mga may iPhone 17 dyan? Yung mga gandang yung mga Samsung S. Ang gaganda, great design, gaganda ng specs, but completely dead pag hindi na-charge. Walang silbi pag hindi na-charge. Ganon din ang Christian, ganon din tayo. Without the Spirit, we have no power. Pwedeng ang ganda na itsura, ang form, pero hindi makapag-function. Hindi natin kinakailangang maging super Christian. Yung iba, yun ang iniisip kailangan maging super Christian, no? Kailangan lang natin mag-depend sa biyaya, kapangyarihan ng banal na Espiritu. He gives the power. Pangalawa, He gives the courage. Di ba marami sa atin nahihiya? Mahiyain. Yung nga minsan, nagtataka ako minsan, iba na talaga ang mundo Sa mga bagay na maganda, kinahihiya. Pero pagkang sa kalokohan, wala, hindi nahihiya.
Ito lagi kong illustration dyan yung nahihiya. Ito yung mga estudyante. May exam. May exam. Periodical exam o quarterly exam. Pagpasok ng isang estudyante, tatanong, nag-aral ka? Hindi nga napuyat nga ako kagabi. Naglaro nga kami. Talagang proud. Yung isa, may papasok isa. Ikaw, nag-aral ka? Konti lang. Nag-aral siya, nahihiya siyang aminin na nag-aral siya. Yung mga hindi nag-aral, proud na hindi sila nag-aral. Di ba? Ang gulo ng mundo natin ngayon. Yung mga dapat ikahiya, yan ang pinangangalandakan. Diba? Yung mga dapat na ipagsigawan, yun yung ikinahihiya. The Spirit gives the courage, the boldness. Itong mga disciples na ito, matatakotin din ito eh. Mahiyain din sila eh. Pero nagkaroon sila ng pagbabago. Kaya nga isa example, sabi dito sa Acts 4:31, tingnan natin, sabi na Acts 4:31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Yun yung nagbigay ng boldness. Yun yung nagbigay ng lakas ng loob, ng tapang sa kanila. Why? They have the Holy Spirit in them. The Holy Spirit gives the courage. And finally, minsan ito yung kinakatakot natin eh. Paano pagkang nag-share ako, nag-witness ako pagkatapos? Hindi tumanggap, nireject pa ako. Tandaan mo natin. It is the Holy Spirit who gives the result. It is not our job to change the hearts of the people. That is the Holy Spirit's work. Tayo ang messenger, ang Holy Spirit ang nagko-convict. Yun yung in-explain sa kanilang Panginoon. Sabi niya in John chapter 16, sabi, when He comes, ang Holy Spirit, when He comes, He will convict. Siya magko-convict. Hindi ako, hindi kayo. Kasi pag tayo yung magko-convict, gagawin lang natin, kokonsensyahin lang natin, imamanipulate natin. Para magsisi, para tumanggap sa Panginoon. Maraming mahusay magganyan, mahusay mag-manipulate ng emotion. Bandang huli, iiyak pa at magsisisi yung tao, tapos sasabihin, tinanggap ang Panginoon. Pero yung pala, na ano lang siya, na pressure, na konsensya, di ba? Yung iba, yung guilt trip lang. Tatandaan ko nung binata ako. Nagkursilyo ako. Meron ba dito nagkursilyo? Nagkursilyo ako. Ay, talaga namang umiiyak kami. Ang lakas mangonsensya nung sa amin eh. Kaya paglabas namin sa kursilyo, ang description sa amin, amoy langit. Amoy langit. Kababait namin eh. Paano nakonsensya kami ng husto eh. Sabi nga, nag-swimming kami sa luha. Pero after ilang weeks, balik sa dating gawi. Wala lang, nakonsensya lang eh. But it's the Holy Spirit that will convict at totoong conviction. Hindi lang basta nag-guilt trip lang o ano. Siya yung nagbibigay ng resulta. Siya nagbibigay ng resulta. It is God's Spirit that's working sa paggawa natin in witnessing. Ito lang naman yung iniwang mandate sa atin eh. Kung ikaw ay nagsisina sa iyong mga kasalanan, sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoong Jesus, at ikaw ay naging follower na ni Jesus Christ, ito yung mandate sa atin. Reach our world for Christ hanggang sa pagdating niya. Hanggang sa pagbabalik niya. Sabi nung tapusin natin yung kwento in Acts chapter 1. Sabi, after he said this, pagkatapos sabihin yun ni Jesus Christ, he was taken up, inakit siya. Papuntang langit. Ang tawag dito, yung ascension, yung pagkakit niya sa langit. After he said this, umakit sa langit, sabi, before their very eyes, hanggang sa matakpan na siya ng ulap. Di ba? Pag tumataas, paliit ng paliit yung nakikita lang, hanggang sa natakpan na siya ng ulap. Sabi, they were looking intently up into the sky as he was going. Talagang tinitingnan nila. Pero habang nakatingin sila doon, sabi, 2 men dressed in white stood beside them. Most probably angels. Tumayo doon sa tabi nila. And then sabi ng angel, men of Galilee.
Mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo dito at nakatingala sa ulap? Ba't kayo nakatayo at nakatingala sa ulap? Yung mas anong salita? Ba't kayo nakatunganga dyan? Hindi yun yung ginamit. Ano yun lang yun? Word ko lang yun. Ba't kayo nakatunganga? Di ba bago siya umalis, may binilin siya sa inyo? Ano yung bilin niya sa inyo? Mag-witness kayo. Mag-witness kayo. You will be my witnesses. In Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ba't nakatunganga kayo dyan? Ba't nakatingin kayo sa langit? This same Jesus who has been taken from you into heaven, itong umakit sa langit, will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Habang wala siya, you witness. Reach the world. Maging witness kayo tungkol kay Kristo, kung sino siya, anong ginawa niya sa inyo, hanggang sa pagbabalik niya. That is our mandate, to reach our world for Christ until He comes. Panginoon, salamat po sa biyaya po ninyo. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat kayo nagpapalaya. Salamat kayo nagbabago ng buhay. Salamat kayo nagliligtas. Salamat dahil kasama namin kayo. And Lord, sa inyong tagubilin sa amin to reach the world for you. Continue to speak to us, to convict us, so that we would obey. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve.